Pokpoklo. Paborito ko ito. Seaweed naming mga Ilocano na ayon sa isang pag-aaral, nakatutulong daw panlaban sa cancer. Sa mga aabutan ng gutom sa gitna ng karagatan, huwag mag-alala. Dahil kung suswertihin, sumisid lang. Agad-agad meron ka ng makakain, mga halamang dagat o seaweeds. Pero sa mga kaya pa ang gutom, syempre, mas masarap kapag ito'y sinangkapan para gawing salad. Ang karagatan ng Ilocos, mayaman sa seaweeds. Sa munisipyo ng Badok sa Ilocos Norte, itinatanim ang isang uri ng seaweed, ang guso. Taong 2015, nung sinimulan daw nila rito ang seaweed farming. Kanya-kanya sila ng toka. Ang mga kababaihan, tagasampay ng seaweed sa lubid. Bawat tali, mga 300 grams po lahat, ma'am. Ang mga lalaki naman, gamit ang kanilang mga balsa, ang nagdadala ng mga ito sa malalalim na bahagi ng dagat. Ang ginagamit nilang floater para hindi tuluyang lumubog ang seaweed, mga plastic na bote. Mas maganda po pag yung ganito, yung lalim. Ay pag hindi nakalubog, mamatay po. Pero tuwing malakas ang alon o tuwing bumabagyo, natatanggal daw ang mga seaweed sa pagkakatali ng mga ito. Buhay din po pag nasa ilalim, mas lumalaki. Parehas din ako pag yun ganyan. Malaking tulong po yun sa amin dito. Dahil ang mga kababaihan po dito, no, halos walang trabaho. 120 pesos kada kilo ang benta raw nila rito. Karajinan ang tawag dito. Ginagamit panggawa ng cosmetics, pagkain, at iba't ibang mga produkto. Ang mga hindi na ibenta, pwedeng gawing pastillas. First time ko po makatikim ng pastillas na may seaweed. Sa palengke ng bayan ng Sinait, ibinabagsak ang iba't ibang uri ng seaweeds. Tikman mo itong paninda kong arosip. Bukod sa guso na kulay berde at brown ang tangkay, meron din ditong pokpoklo na kulay berde. Parang mga tangkay-tangkay lang at makatas. Ito naman ang ar-arusip na pwedeng tawaging ubas ng dagat at kulot na buhok. Medyo maalat, perfect sa ensalada. Fresh! Ang sarap! Nang dahil lang daw sa seaweed, nakaahon sa buhay ang restaurant owner na si Letty. Ito kasi ang specialty ng kanyang restaurant. Almost 30 years ako na nag-ipon, nagsakripisyo para matupad namin yung pangarap namin na mayroon kaming humble restaurant like this. Natupad ang kanyang pangarap na magka-restaurant by the beach, kung saan nangunguna sa menu ang mga pagkaing may sangkap na seaweed katulad ng sinigang at dinengdeng. Sinisiguro raw ni Letty na ang mga inihahain nilang seaweed fresh from the sea. This one is gayong-gayong. Paihalo sa fish sinigang. Minurog na kamyas. Yung seaweeds na gayong-gayong. Then the last, seaweeds again, marakawayan. Naimas. Fresh gathered from the sea at saka walang chemicals talaga. Pero alam nyo bang ang seaweed, hindi lang masarap kainin na salad o sangkap sa sinigang at dinengdeng. Pwede rin pala itong gawing jam. Si Jonathan gumagawa ng pineapple with seaweeds jam. Buo yung sarap dahil sa alat at tamis ng pineapple at seaweed. Tubong Leyte at laking dagat daw si Jonathan. Talaga kasi mahilig ako magluto. Okay, so minsan nag-explore ka ng mga pagkain. One time sabi ko, why not try seaweed?
Kapag nakakatikim daw siya ng seaweeds, nanunumbalik din sa kanya ang mga masasayang alaala nung kapiling pa niya ang kanyang ina. Yung mom ko, well, she died of cancer sa ovaries. Sana kung meron silang makitang yung gano'ng karaming seaweed na kailangan mo sa araw, nagawa ka ng seaweed capsule, mas makadevelop sila na gano'n, makatulong sa maraming tao. At least hindi man yung nanay ko, at least yung iba na mga kailangan. Pilipinas ang isa sa top producers ng seaweed sa buong mundo. Ang halamang dagat na ito, mayaman sa mga bitamina at antioxidant. Kung may allergy ka sa isda, pwede mong kunin ang iodine sa ibang pagkain, gaya ng seaweed. At ayon sa pag-aaral ng mga researcher ng University of Santo Tomas at ng Department of Science and Technology, ang seaweed na pukpuklo na marami sa Ilocos Region maaari raw panlaban sa cancer. Bilang mayaman siya sa vitamins, minerals, polysaccharides o complex carbohydrates. So itong mga compound na ito, maaring makatulong ito para mapigilan yung mga cell signals na yon. At the same time, mag-cause ito ng tinatawag natin na apoptosis or yung cell death para hindi dumami. Paglilinaw lang po mula sa mga nagsagawa ng pag-aaral. Initial findings pa lang nila ito. Kailangan pang pag-aralang mabuti para magamit sa larangan ng medisina. Pero ang tubong Pagudpud, Ilocos Norte na si Eduardo Tango Sr. ang makapagpapatotoo raw na mainam sa kalusugan ng seaweeds. 61 anyos na siya, malusog pa rin at wala raw kahit na anong sakit. Hindi po kami nagsasawa sa pagkain ng seaweeds dahil ang turo po sa amin ng mga magulang namin yun ay nakakagamot. Ang kanyang paborito, seaweed salad. Hindi na ito kailangan na lagyan pa ng asin dahil ang pukpuklo po ay maalat na. Yung parang bang yung kwan, ma'am, yung maalat-alat pero okay lang yung lasa mo. Sa ating mga karagatan, may mga lumulutang-lutang lang na pwede nating mapagkunan ng sustansya. Isa pang dahilan dapat para wala sanang Pilipino na nagugutom o kulang sa bitamina. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.